Opo muli ha. So harvest ng upo. Tapos harvest sa sitaw. Kunti na lang yung upo guys. Mas marami yung last. No? So early cropping harvest. Yung pag-harvest ay early din. No? So thank you Lord sa blessings sa ating mga upo, ating mga sitaw. Mga sitaw natin guys. Daming bulaklak. Yan kung nakita niyo ba. Grabe ng damo. No? So harvest ako ng sitaw. Chikinting nagsilid. Nagsulod, nagsilid. Harvest ako ng sitaw. Dito pa. Doon naman ako. Tapos doon sila sa baba. So yung sitaw natin, yung bunga nasa gitna na rin. Pero again, as expected, konti-konti na lang. So ito yung kagandahan sa relay cropping. No? Pag mag-harvest ka, naka-relay din. So sabay-sabay. So yung pag-uusapan natin guys is dito sa upo. Side bit sitaw. Kasi dito na area ay naka-relay cropping. So yung tanong, paano magpahaba ng buhay sa upo? Pwede ba ma-extend yung buhay niya? Pwede ba mas mahaba? So yung lifespan ng upo based dun sa mga expert dyan sa pag-uupo, ilang months ba? No? Again sa atin, tinanim natin to last December 2028. Ito dito is December 30. So batang bata pa based sa edad. Ngayon ay February 26. So mag 2 months pa. Wala pa nga 2 months, no? Kasi dito sa upo yung bulk niya is yung again yung first bunga. So paano magpahaba ng buhay sa upo? So yan yung pag-uusapan natin ngayon, no? So sa akin yung nakikita natin the same sa white squash, no? So again white squash approach lahat ng ginagawa natin dito, yung pruning, yung management, no? Yung pruning talaga ay laking tulong. So first na paraan paano mapahaba yung buhay sa mag-harvest ako guys, well nag-usap-usap tayo, no? Paano mapahaba yung buhay sa upo. Number 1 is yung planting distance and spacing, no? Kasi again, pag crowded na si upo, wala nang sanga yan. So yung mga sanga niya ay mamamatay at malalagas, no? So yan yung isa. So ano yung planting distance best para sa upo? Para sa akin, the same sa ampalaya, yung distance between rows, no? Minimum of 4 meters. Tapos distance between plants, highly recommended natin ay 2 meters. 2 to 3 meters, no? So dito kasi yung distance natin dito ay iba-iba. May 2, 3, 4. Of course may mga videos na tayo simula maliit pa to, no? So pwede nyong panoorin na yung planting distance and spacing natin dito, no? So maliban sa planting distance and spacing, ano pa? Of course yung weather condition. Again, best pa rin dito sa upo yung mainit ang panahon, provided may tubig or kahit anong gulay guys, no? Kahit anong tanim, pag tag-init, no?
pag mainit yung tempo, tapos may enough ka na patubig, napakaganda talaga, no? So, tubig lang yung buhay ni tanim pag tag-init, pero gabi yung pagbunga pag mainit yung panahon. Kahit anong tanim, no? Pero na lang sa humay. Pero okay rin din sa humayan, palayan, maganda din, no? No? So yan yung mga konsiderasyon. Ano pa? Ay, dako. Lagay ko muna dyan yan. No? So konti-konting sitaw. Yung upo natin as expected. Konti-konti na lang rin. No? Parang bati pa yan. No? So update sa presyo sa sitaw. Mahirap guys mag-harvest na mag-usap-usap tayo. Mahirap kasi mag-harvest sa sitaw. Update sa presyo sa opo, tag 18. Yung sitaw, nakapako pa rin, 45. So ito yung best sa relay cropping. Sabay sa pagtanim. No? Pag tumama lahat, of course may tips tayo. Paano tumama sa presyo. Pwede nyo ring subaybayan. No? So yan yon. First, yung panahon. Pag mainit, napakaganda. Pag maulan, so yun yung challenge. No? Dito sa upo, yun yung challenge sa upo. Kasi pag maulan, daming mga malalagas na toy-toy. No? So, yan yung characteristics niya. Pero ang kagandahan din pag maulan, of course, yung presyo. No? So, kasi konti lang yung produce. So, expected mahal. No? So, dito bakit jackpot sa presyo to? Again, dito sa area, yung white squash yung kalaban nito ng upo. No? So, yung white squash kasi, ano nila yan, hinahabol nila ito sa mga white squash farmer yung bagong taon, no? Pag December to January, daming tanim dyan para sa yung mga lingin-lingin, bilog-bilog, no? So ginawa natin, instead sasabay tayo, so di tayo sumabay dun sa marami. So nagtanim tayo December, end of December na, kaya ito. So nakahabol tayo sa presyo kasi nga yung mga ang competition dito is white squash at saka itong upo. So yun yung kakompetensya. Tapos sayote din, no? Mahal yung sayote, mahal yung upo, mahal yung white squash. Ko, mahal lahat, no? Kasi sila sabay-sabay. Ganito din yan, pag mura yung upo, mas mura yung white squash, no? Yung tabayag. Tapos yung sayote, magmura din yan, no? So kasi pare-pareho sila mga substitute products. May naiwan bin. No? So ganun yan. Ganun yung when it comes to market dito sa upo. No? So doon tayo sa tips. Paano magpahaba ng buhay, no? So yung panahon. Next yung management, no? Pag maulan, so dapat yung spraying mo, ibahin mo, no? So fungus focus. Ang kalaban dito sa upo guys, fungus. Pag maulan, no? Madali lang mag-yellow yung dahon. Dito sa atin, green na to, tingnan. Wala nang nag-yellow dyan. No. Green na lahat. Bakit? Ayan, nasa lupa. Pinag-pro natin yung mga old leaves to give way
dito sa isa din to sa paraan paano mapahaba ang buhay ng upo, to give way dito sa mga bagong sibol na mga sanga or mga talbos, no? Kasi pag hindi yan, pag crowded yan, hindi yan lalabas. Kung lalabas man yan, pangit yung talbos, no? Dito bago pa natin to pinrown, itong mga ganitong dahon, pwede na to kunin gamit yung garab, no? So may mga malalagas, no? So nangyari nito guys, yung mga bagong talbos ay healthy na naman kasi open space na, no? So mas gusto kasi niya ng open space. Again, pruning, dalawang bunga magkasunod, bunga, yan bunga, pruning mo na, pwede ra kamayin, no? Hindi stricto dito. Yan, dalawa, pruning mo na. Baba. So, yan yung para natin paano mapahaba, no? Pag crowded na, di makalabas yung mga talbos. So, nangyari, kinuha natin, ito, may mga bagong sanga na naman. So, again, dalawang bunga magkasunod, dapat dalawang dahon lang, putulin mo na. Top prune. Ito, bunga-bunga, dalawa. Ayan sa likod. Yan yung isa. So, dapat pruning muna, no? So yan yung mabisang paraan paano ma-extend at mapahaba yung buhay dito sa upo, no? So again, itong management na to, the same lang sa white squash, no? So kung ang gagawin ko pag mahina yung talbos, no? So dun sa white squash, gagawin ko pahabain ko yung sanga. Tapos doon ako mag-prune, no? Dito. So supposedly yung pruning dito ay, di ba, tigdadalawang bunga lang. So ito yung sanga, no? Tapos kung makikita mo 1, 2, 3, 4, no? So apat na sanga. So pinahaba natin to give way sa next dito kasi may sanga yan na magsanga para magbigay ng bunga. So again, ang mangyari nito is dalawa lang. Either may tutuloy dito sa mga bunga na mas marami kaysa dalawa or wala. So again, blessing na pag may tutuloy na isa or dalawa pag magpahaba ka ng sanga. Ganito yan guys, pag open spaces, pag crowded places or crowded na yung dito, ang makikita mong talbos guys, ganito yung mukha, pakapayat, no? Dahil ito'y natabunan, no? So nung pinrow natin, ito na nagsilabasan na yung mga bagong sanga, no? Yung mga natabunan ay ito, natabunan to, pinutol natin yan, parang patay, no? So yan na yung tips and tricks dito sa upo. The same, again, uulitin natin, the same management ito sa white squash, no? So ginawa natin, tinanggal natin yung mga old leaves. Di pa ito natapos guys, dami pang kukunan ng mga sanga, no? So ito yung mangyari, oh. Ito yung bagong talbos. So, dahil natabunan yan nang inopen natin, ayan, lumabas na, no? So tapos maliban dyan, itong mga pangit na ito, like itong mga nakahandusay na, so gagawin ko is ipuputulin ko din yan. May garab pala ako dito guys, gamit ito lang gamitin ko. No? So yan, cut ko lang yan yung mga yan, di na crowded. So, dati puno ng dahon yan kasi naglalakihan kasi yung mga dahon. Ito mga ganito, mga nag-yellow or yellow na old leaves, tatanggalin natin,
No? So chances din yan. Oh, babala. Chances din yan. Pag may tuy-tuy kang matamaan, may chance ding malagas. Yan yung kalalabasan pag mag-pruning ka, no? Mag-pruning ka ng mga dahon. Pag may mga tuy-tuy na tatamaan, kasi di naman talaga maiwasan na tatamaan mo yung mga maliliit na tuy-tuy, no? Yung mga ganon. Chances niyan ay sensitive siya. In short, sensitive si upo. Lalo na sa mga tuy-tuy niya. Kaya tuwing maulan yung tempo, yung ano lang siya, parang tok 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 lang na matamaan lang ng ganon. Malalagas na. No? Tapos yung pakain, again weekly. Napagid Kim? Wala na. Ano mo na? Wala gito mo eh. No? So tapos yung pakain at least weekly. Kahit na yung weekly. So, dito sa atin last granules last week, this week. No? Granules complete. Again, pinapaligid. Nandito pa. Ito pa yung complete. No? Kasi hindi tayo nagdilig kasi may mga ulan-ulan pa. So gagawin ko niyan, diligan yung paligid para ka na rin nag-drench. No? So ano pa? Again, yung pruning. Last but not the least is yung pruning. Pruning matters dito sa opo. No? So again dito, hindi naman pwede mahabang buhay ng tanim mo na walang bunga. So dapat pinapahaba mo yung buhay tapos pinapabunga mo. No? So yan yung paraan natin dito. Dito dating crowded na, no? So walang sanga, walang mga bago. Ngayon dahil na prone, yan, may mga nagsilabasan ng mga maliliit, no? Mamamatay kasi yung mga sanga guys pag crowded, no? Dito kapon yung kinon natin. Ganito mangyari pag sobrang crowded na siya, yung mga sanga niyang bago ay matutuyo, malaya, mamamatay, no? Pag di makakita ng araw, no? Mas yun lang update sa ating upo. Kunti na lang yung bunga, at least meron pa, no? Of course dito sa mga nauna ng 5 days mas konti, pero dito late din ng 5 days, kumbati pa. Klaro, malayo na guys, no? So tapos harvest today, kunti lang to guys, makaabot ng 700 kilos abuting abot kaya. Nasa yung isang bakat 100 plus kilos yan. Mas yun lang, sana may nakuhang aral. Maraming salamat. Again, dito yung harvest mo, isa sa the last but not the least, isa sa pinaka dahilan pag nakuha mo yung na-mention natin earlier, tapos may basbas sa taas, may blessing sa taas, tsak marami yung harvest mo, tsaka mahabang buhay ng tanim mo. No, yun lang, maraming salamat. To pa rin si Jupila Farmer, anak si Matoy, ang farmer nga gwapos, suhito, mahay kahibalo. Apa, naigsaba kay manoon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you Lord. God bless everyone.